Magandang umaga, Canada. And of course, mabuhay ang Pilipinas, lalo ng ating mga katropa pips, the senior citizens at mga kababayan natin dyan sa NYC. Ito magandang bati po sa inyo lahat. Ito po ang inyong Datol Order, isang maliit po nating YouTube channel na nagiging venue sa ating mga talakayan. Ngayon po ay may babalita si Datol Order, ang inyong lingkod Mon Datol. Sapagkat medyo nangiti ako kahapon nung arestuhin ng National Bureau of Investigation, NBI, ang PGMN, yung pong Peanut Gallery Media Network founder, Franco Mabanta po ang pangalan niya. At ang sabi ng NBI ay extortionist. Alam nyo, sa haba ng panahon ko dyan sa Philippine media at dito sa Toronto, Canada, ay alam po natin itong kalakaran dyan. May mga, lalo po ngayon na online media, internet media, yung mga legitimate pong dyaryo at mga radyo at television sa Pilipinas, kahit dito po sa Toronto at sa Amerika, yan po ay may mga kanyan, agenda yan lahat. Pero yung legitimate media outlet at mga legitimate journalist like us at saka yung mga katotot kasama natin, nagsasabi po ng mga report nila yan base sa kanilang investigasyon, mga factual po. At sinusuri yan ng mga editor ng dyaryo. Kamukha ng pinanggalingan ko nung araw, yung nag-umpisa ako sa Manila Times. As a proofreader, hindi sports writer kagad. Pag gumagawa ka ng istorya, hindi kagad nilalabas yun. Dadaan yun sa editor mo, section editor, hanggang sa editor-in-chief mo. Titingnan kung legitimate at may two-way mirror. Kailangan may interview din sa titirahin mo, babanatan mo. Itong PGM, ito naririnig ko na ito nun kilala ko yung ibang mga host nito, isa dyan nga yung isang dating international beauty ba yun? Masasabi natin. Anyway, siya po host ng sinasabing isang very damaging, sabi ng humuli NBI sa dating speaker si Martin Romualdez na hinihinga naman ng 350 million na bumaba sa 300 million para hindi ilabas yung kanila expose na ang host yata yun, yung dating international beauty. Ewan ko kung anyway, kilala ko yung babae, naririnig ko yung pangalan niya at naririnig ko rin ibang report niya. Sabi nga natin, PGMN, ano ba ang pangalan ito? Yung pala, Peanut Gallery Media Network. Pangalan pa lang, Peanut, maning-mani. Well, hinuli po si Franco Mabanta, yung founder po niya, kasama yung 4 niyang mga tauhan sa ginawang entrapment ng NBI kahapon, Martes. Makalawa, Huwebes nga pala ngayon, May 7 na pala ngayon. Ang bilis ng panahon. Anyways, pumapalag itong mga hinuli. Ang sinasabi, setup daw ng NBI yun, setup. What if a setup was made? Ika nga natin, ang tagal na inimbestigahan yan ng NBI. Huwag naman nilang sabihin ganun yun. Naghirap yung mga NBI dyan. At saludo tayo sa ating NBI director, si Mabanta, Direct Mabanta, ika nga natin, magaling yan. Talagang pag bumanat yan, banat yan. I know the guy, ika nga natin, sabi nga siya, I've been in this business sa Manila pa for 40 years. Proofreader, sports writer,
ah, ilang dyaryo na pagdating dito sa Toronto, nagtayo ako ng dyaryo for 17 years. Hindi ko naman bubuhatin yung sarili ko, sabihin na naman ng ibang kwan diyan, binubuhat, magaan yung silya ko, eh. Kung buhatin ito yung bagsak ko, 'di nasaktan pa ako. At anyway, balik tayo dun sa Peanut Gallery Media Network. Ano ba talaga ang, kwan niyan, ah, ewan ko, sabi legitimate daw, hindi ko alam kung rehistrado sa SEC yan, kinikilala ba yan ng, National Press Club, Broadcasting, Authority, television na hindi ko po alam kasi andito nga ako sa, Toronto na for so many years. Noon pa uwi-uwi ako. At, pero yung aking connection, yung aking hindi naman connection, yung sabi nating, mga kaututan dila, yun ang sabi namin sa Nueva Ecija, purong tagahain nito, TOH, eh. Sabi nga natin, handon, patuloy po ang aming komunikasyon ng mga ibang, katoto ko diyan, ibang mga kolig dahil nga sa dyaryo ko noon na nagsara lang nitong, 2020. Marami akong writer from the Philippines at legitimate yung dyaryo natin, ika nga The Philippine Courier yun. At sabi ko nga, yung PGMN, kako ay, walang yan, eh. Malaki yan dahil nga magaling daw na PR itong si Mamanta, yung Franco, yung founder niya, at nakuha niya yung isang kaibigan ko abogado nga, tinanggihan niya, eh. May abogado akong mga kaibigan dyan sa Pilipinas at gayon din mga congressman na friend ko pa hanggang ngayon na nakakaututan dila ko through text kung minsan. Sabi nga sa akin, marami nang nadali yan, eh. Sabi ko, talaga. Sa tingin ko nga dahil yung kanilang mga pasabog, nga, namimili, ika nga. Pag ikaw, meron kang malaking kaso, iimbestigahan ka, marami silang anchor, parang, yung SMNI ba ni Pastor Quiboloy, ika nga natin. Yun, legitimate yun, nakakuan yun, naka-rehistro yun, ika nga, sa gobyerno. Yun lang mga handong tao, siyempre, DDS yun, Quiboloy, galit sa administration yun. Wala tayong magagawa, that sa media, ika nga natin, ang problema nga lang, pag nasa media ka, get the two sides of this story, ika nga, of the coin, dalawa yan, isang pula, isang itim lang yan, isang puti, isang green at saka isang pula ngayon. Yung pink, malakas yung pink, saka yung dilaw nung araw. Pero sabi nga natin, may mga media practitioner. Ako alam ko yan, hindi mawawala yan, ACDC ang tawag namin nung araw, lumang term yun, attack and collect, defend and collect. Ito yung tingin ko lang, personal kong kanta sa PGMN. Sapagkat yung iba pong mga kinuhang host yan, kilala ko rin. Okay lang din sa akin yan, pero kumikita, ang yayaman. Sabi ko, ala namang masyadong yumaman na media people, ika nga natin, kami nga ito, nasa Toronto na nga, nag-publisher ako dyan, yumaman ba ako? Hindi. Wala naman masyadong kinikita, lalo rito. Sa Pilipinas, kasi pag tumira ka, habla ka ng libel, criminal case. Dito, tira ka, i-expose mo yung katotohanan, ihahabla ka ng libel, civil case lang yun. Walang piyansa ron, walang kulong. But it takes years, libo-libong kagastosin mo, mahal abogado dito, like in the Philippines. Marami pa naman akong kaibigan abogado. Sabi nga dito nung nahabla ako nung araw, pare, kung nandyan lang kami, tutulungan ka namin. I know, mananalo. Nanalo naman, kaya lang, nabot ng almost 8 or 9 years yata and spending hundreds of thousands of Canadian dollars. Tinulungan naman ako ng aking pinakamagaling at pinakamabait na kaibigan, doktor. Sumalangit na ba? Doktor Portugal, ika nga natin. Pinakamabait na doktor yan sa nakilala ko, kasama ni Doktor yung aking Lodi na dentista.
si Dr. Nestor Bobila. Ayan. Mamaya may sasabihin ako bago ako matapos about the Bobila family. Yun sabi nga nitong NBI, marami pa sila iniimbestigahan dito sa Peanut Gallery Media Network. At nakakulong na po yung 4 pinagsuot na ng yellow detainee t-shirt. Sapagkat nahuli sila sa akto na tinanggap yung ilang maleta pa yun? 3 maletang mark money, 75 million, 4 na tranche yata yung pinagkasunduan, 300 million, 75. Yun, nadali na kayo. Ayan, I don't know kung ano gagawin ng NBI dito. Anong gagawin ng mga anchor nila ritong rami na kumikita. Yung isang artistang medyo may pangalan O itong isang babae, yung dating international beauty raw. Kilala ko pero hindi ko muna papangalanan. Let the NBI. Yung ibang TV dyan ibang media network, pinangalanan na yung babae na posibleng posibleng damay ika nga ng NBI sapagkat siya ang boses na ginamit sa ginawang video expose against the former speaker. Siyempre, hihingan mo ng 350 million ang dating speaker of the house. Siyempre, nagsumbong yun sa kinaukulan sa NBI. Kaya may pera man itong si Romualdez, hindi naman paluluko yun ng gano'n. At hintayin po natin yan. So, yung pong mga naniniwala kaagad dito, tingnan nyo po, legitimacy nung mga journalist kuno. Maraming journalist pong sa internet lang hanggang ngayon, legitimate ang binabasa ko sa internet, YouTube, sa Facebook, mga dyaryo sa Pilipinas, dyaryo sa US, dyaryo dito sa Canada. Bihira lang po pinakikinggan kong vloggers. Sa Pilipinas, si Auntie Claire, pinakikinggan ko yan. Manila yan Si Coach, pinakikinggan ko yan. Si Atty. Bueno, number 1 na abogadong pinakikinggan ko yan. Like Atty. Claire Castro nga, si Auntie Claire. Si Batang Manila Toits. Ayan, pinapakinggan ko rin yan. May similarity kami magsalita yan. Although, mas maganda boses ko sa engineer yun. Yung namimiss ko ngayon, yung abe kong natanggalan ng lisensya sa abogado. Ayan, nako, pero okay yan. Marami po akong pinakikinggan na mga Filipino broadcaster. Pati nga yung SMNI, kung minsan pinapanood ko sapagkat kailangan manood ka rin ng mga sinasabi ng kalaban mo, pero depende po yun sa ating mga nakikinig at nanonood. Maniniwala ba tayo dyan? Ayan. Ayun sa Alam Ba News. Ayan, may Alam Ba News yung dyaryo ko nung araw. At saka yung radio show ko rito, The Tall Order. Yun nga, nabalitaan ko rin. Tinanong yung balitang napanood ko dito sa YouTube hapon, na tinanong ko kaninang umaga sa isang kaibigan ko dyan sa Maynila na konektado rin sa taong to. Na buntis daw yung isang mataas na katungkulan ng isang kaalyado niya. Ayun, nangyari ang kanilang sex capade sa abroad. Ayan, nako, nabuntes. Alam ba, sa South Korea sa Korea pa nagpunta para nagpalaglag, malaking story yun nagtataka nga ako, sabi ko, hindi ba bi yung babae? Ibig sabihin, bisexual, pwede sa lalaki, pwede sa paano nabuntis? Talaga yung babae yun Ika nga natin. Pero anyways, hanggang ngayon po ay hindi naman papangalanan yun Malaking yun, istorya kung papangalanan, pero ala pang magpapangalan dyan. Sapagkat delikading. Kung kami rito, hindi kami natatakot kasi nga civil case lang yung libel na yun dito. Ako nga, 3 libel na malalaking tigi-tigi 1 million inabot Ako highest na inihabla nung araw dyan, pero hindi tayo natakot The Philippine Korean, we just delivered the truth. Ika nga natin. Well, hintayin po natin sapagkat
matindi yung pagkakahuli na yon sa Peanut Gallery Media Network, Franco. Nako, matindi yan. So, buhat po ngayon, tingnan natin. Kung bago nyo paniwalaan yung mga maririnig nyo, tingnan muna natin kung sino yung magbabalita. Okay, ito po ang inyong kaibigan Mondatol, katropa pits ng mga senior PWD sa Pilipinas. Pakilike naman po. Kung gusto niyo akong subscribe, thank you very much. Maraming salamat po. At marami pa po tayong tatalakayan as we go along. Magandang umaga po sa inyo lahat.